Isang pambihirang emergency meeting ang ipinatawag ng gobyerno ng South Korea, isang pangyayaring hindi pa nagaganap sa kasaysayan. Ang alon ng migrasyon ng mga kababaihan ay patuloy na tumataas ng walang tigil. Kung magpapatuloy ito, ang kinabukasan ng bansa ay malalagay sa panganib. Maraming mga nangungunang kababaihan sa South Korea ang pinipiling magpakasal sa mga lalaking Pilipino at iwanan ang kanilang tinubuang bayan. Upang alamin ang katotohanan sa likod ng nakagugulat na pangyayaring ito, isang babaeng direktor mula sa isang himpilan ng telebisyon sa South Korea ang naglakbay patungong Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ano ang espesyal sa Pilipinas, sabi niya. Naranasan at naitala niya mismo ang lahat sa loob ng isang buwan sa Maynila. Matapos ilabas ang dokumentaryo, nagulantang ang buong South Korea. Sa loob lamang ng 3 araw, umabot sa 30 milyong views ang nakuha nito. Bumuhos ang mga komento mula sa mga kabataang babaeng Koreano. Ngayon naiintindihan ko na. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas, ngayon din. Sa huli, ano nga ba ang kamanghamanghang katotohanan na natuklasan niya sa Pilipinas? Halina't sabay-sabay nating alamin ang sagot. Ang pangalan ko ay Park Seo-yeon, 28 taong gulang, ang pinakabatang babaeng direktor sa pambansang himpilan ng telebisyon ng Korea, ang KBS, at ika-6 na henerasyong tagapagmana ng marangal na pamilya ng mga iskolar na Park. Ang apelidong ito ay palaging isang pasanin para sa akin, ngunit mas mabigat pa ang proyektong katatanggap ko lang, ang hindi matitinag na katotohanan ng kasalang Koreano-Pilipino. Pagtingin ko sa pamagat ng plano, hindi ko mapigilang mapangisi. Ito ay isang dokumentaryo na sumisiyasat sa mga problemang nakatago sa likod ng dumaraming bilang ng mga babaeng South Korean na nagpapakasal sa mga lalaking Pilipino. Naniniwala ako na tiyak mayroong mali sa likod nito. Gaya ng dati, isang araw ay abala ako sa pagsusuri ng datos sa editing room. Ang mga numero sa estadistika ay nakagugulat. Sa nakalipas na ilang taon, biglang tumaas ang bilang ng kasal sa pagitan ng mga babaeng South Korean at mga lalaking Pilipino, lalo na sa grupo ng mga babaeng may mataas na pinag-aralan sa Seoul. Ang trend na ito ay lalong nagiging malinaw. Bakit? Tanong ko sa sarili habang nakatitig sa screen. Ang South Korea ay isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa Asia. Bakit nila pipiliin ang mga lalaking Pilipino? Biglang tumunog ang aking smartphone. Nang makita ko ang pangalan sa screen, napangiti ako. Si Kim Ji-hye, kaklase ko mula sa law school, ang aking matalik na kaibigan sa loob ng 15 taon. Galing siya sa isang kilalang pamilya at kasalukuyang isang taga-usig. Siya ang pinakamatalino at pinakamakatuwirang taong kilala ko. Seo-yeon, libre ka ba? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ang boses ni Ji-hye ay hindi tulad ng dati, bahagya itong nanginginig. Nagmamadali akong pumunta sa aming tagpuan, isang tahimik na coffee shop kung saan madalas kaming magbahagi ng mahahalagang kwento mula pa noong kolehiyo. Nauna nang dumating si Ji-hye at naghihintay sa akin. Ngunit kakaiba ang kanyang itsura. Ang dati niyang matalas na tingin ay napalitan ng isang malumanay na ngiti. Anong meron? Huwag mong sabihing may dinedate ka? Nang marinig ang aking pabirong tanong, tumango si Ji-hye. Nagulat ako. Si Kim Ji-hye, in love? Sino? Yung senior natin sa Seoul U o kasamahan mo sa prosecutor's office? Huminga ng malalim si Ji-hye at binitiwan ng isang pangungusap na parang bomba. Isa siyang Pilipino. At nagpasya na kaming magpakasal. Sa susunod na buwan, lilipat na ako sa Maynila. Muntik ko nang mabitawan ang hawak kong tasa ng kape. Ano? Pilipino? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Si Kim Ji-hye, isang babae mula sa nangungunang pamilya sa South Korea, nagtapos bilang summa cum laude sa law school ng Seoul National University, ang pinakabatang babaeng taga-usig, ay magpapakasal sa isang lalaking Pilipino? Nasisiraan ka na ba ng bait? Nakulam ka ba? Nang marinig ang aking mga salita, mapait na tumawa si Ji-hye. Sa iyo yon, ganyan din ba ang iniisip mo? Pero hindi talaga ganoon. Anong pinagkaiba? Isa ba siyang bilyonaryo o sikat na tao? Isa siyang ordinaryong cultural content planner, nagtatrabaho sa isang medium-sized na kumpanya. Natahimik ako. Sa Seoul,
Kahit ang mga lalaking may pinakamagandang profile ay pumipila para ligawan si Jihe. Bakit niya pipiliin ang isang ordinaryong lalaking Pilipino? Jihe, mag-isip ka nga. Iiwan mo ang buong career mo para manirahan sa ibang bansa at sa Pilipinas pa? Seo yon, noong una, ganyan din ang iniisip ko. Pero doon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong nabubuhay ako para sa sarili ko. Seryoso ang mga mata ni Jihe. Sa loob ng 15 taon naming pagkakaibigan, ngayon ko lang nakita ang ganitong ekspresyon sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba maganda sa Korea? Maganda nga ba talaga sa'yo yon? Alam mo ba kung ilang maskara ang kailangan kong isuot araw-araw? Gaano kapagod ang mamuhay na kailangang paghiwalayin ang tunay na nararamdaman sa pakikisama? Gusto kong makipagtalo, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nakaramdam ako ng kirot. Pilipinas, iba. Lahat ay tapat makitungo sa isa't isa, walang pagkukunwari. Baka naman pakitang tao lang yan. Halos 10 buwan na kami. Mula pa noong nakaraang taon, inoobserbahan ko, hindi ito pakitang tao. Ipinakita sa akin ni Jihe ang litrato ng kanyang mapapangasawa. Mukha siyang ordinaryong Pilipino, karaniwan ang itsura, simple manamit malayong malayo sa mga elitistang lalaki sa Seoul. Anong pangalan niya? Paolo. 32 years old. Tinitigan ko ang litrato. Anong espesyal sa lalaking ito para makuha ang matalik kong kaibigan? Sa iyon, may pabor akong hihilingin. Gusto kong dumalo ka sa kasal ko, nagaganapin sa Maynila. Kung maaari, sana tingnan mo nang may bukas na isipan kung bakit ko ginawa ang pagpiling ito. Habang pauwi gulong-gulo ang isip ko. Ang paksa ng dokumentaryong aking pinaplano ay biglang naging personal. Determinado akong iligtas si Jihe. Sa pamamagitan ng paglalakbay na ito, tiyak na may patibong. Ang matatamis na salita ng mga lalaking Pilipino ay nanlilinlang sa mga babaeng Koreano. Ibubunyag ko ang katotohanan iyon para iligtas ang aking kaibigan. Kinabukasan, sinabi ko sa aking producer na kailangan kong maglakbay sa Pilipinas para sa isang field research. Gusto kong makita at kumpirmahin ito gamit ang sarili kong mga mata. Sige, Seyon, patunayan mo ang katotohanan. Gumawa ka ng isang matapang na dokumentaryo para bigyan ng babala ang mga babaeng Koreano. Isang linggo makalipas, ako at ang aking team ay lumipad patungong Pilipinas. Sa isang banda, dala ko ang misyon na iligtas si Jihe. Sa kabilang banda, ang diwa ng isang mamamahayag na kailangang ibunyag ang katotohanan. Ngunit noon, hindi ko alam na ang paglalakbay na ito ay babago sa aking buhay magpakailanman. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, handa na ako sa laban. Kailangan nating i-record ang peking kabaitan ng mga lalaking Pilipino. Lahat mag-focus. Huwag nating kalimutan kung bakit tayo narito. Sabi ko kay Kuya Tom, ang cameraman, at Kuya Leo, ang sound supervisor. Pareho silang veteranong crew at naiintindihan ang aking intensyon. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe, agad kaming nagkaproblema. Ang malaking maleta na naglalaman ng aming kagamitan ay sobrang bigat. Si Kuya Leo na humanap ng cart ay hindi pa bumabalik. Kami ni Kuya Tom ay nahihirapang buhatin ang higit sa 1 kilong gamit. Tulungan ko na po kayo, biglang may nagsalita sa Tagalog. Isang lalaking Pilipino, mga 30 anyos, nakasuot ng suit, mukhang empleyado ng opisina na may inaasikaso. No, it's okay. Thank you. Tanggi ko sa aking pira-pirasong Ingles. Ngunit binuhat niya ang isang gilid ng maleta. Ang bigat po nito. Mahihirapan po kayo kung mag-isa. Hayaan niyo na pong tulungan ko kayong dalhin sa cart. Nagsalita siya sa matatas na Korean. Hindi pa rin nawala ang pagdududa ko. Siguradong hihingi ito ng bayad o contact number, isip ko. Ngunit matapos niyang ilagay ang maleta sa cart, agad siyang umalis. Sandali po, tawag ko sa kanya. Ngunit kumaway lang siya at nawala sa gitna ng mga tao. Akala ko man lang ay mag-iiwan siya ng business card o ano paman. Direct Park? Nakuha mo ba? Tanong ni Kuya Tom. Hindi po, masyadong bigla. Pinalampas ko na. Ang unang pagkakataon ay nawala. Ngunit sinabi ko sa sarili ko, siguro dahil nasa airport kaya nagpapakitang tao, lalabas din ang tunay na kulay sa labas. Habang naghihintay ng bus papasok ng siyudad, may katulad na pangyayari na naman nagsimulang umambon. Isang babaeng Pilipina
na nakapila sa unahan namin ay ipinayong ang kanyang payong sa amin. Halika, sumilong kayo. Baka mabasa ang gamit nyo. Mahirap na, sabi niya rin sa Korean. Umiling ako. Okay lang po, darating na ang bus. Ngunit patuloy niya kaming pinayungan hanggang sa dumating ang bus. Napilitan kaming tumayo sa ilalim ng kanyang payong. Pakitang tao lang, isip ko. Para lang mapakita sa mga dayuhan. Ngunit bakit sa kaibuturan ng aking puso, nakaramdam ako ng init. Sa bus na papunta sa sentro ng Maynila, tumingin ako sa labas ng bintana at namangha, mga matatayog na gusali, malilinis na kalsada, at ang skyline na humahaba sa tabi ng Ilog Pasig. Ibang-iba ito sa aking imahinasyon, hindi naiiba sa Seoul. Pagkatapos mag-check-in sa hotel at ayusin ang gamit, nag-text ako kay Jihae. Nakarating na ako ng Maynila. Pwede ba tayong magkita bukas? Agad siyang sumagot. Oo naman. Magkita tayo bukas ng hapon sa isang coffee shop malapit sa bahay ko. Kasama si Paolo. Si Paolo, ang mapapangasawa ni Jihae. Sa wakas, mapapatunayan ko na ang kanyang tunay na pagkatao. Nang gabing iyon, naglakad-lakad ako sa paligid ng hotel sa isang lugar na tinatawag na Intramuros. Napakaraming turistang Koreano. Doon, nakaranas ako ng mga kakatuwang bagay. Ang mga empleyado ng tindahan na magiliw na nagsasalita ng Korean para sa negosyo ay naiintindihan ko pa. Ngunit kahit ang mga ordinaryong lokal na nakakasalubong sa kalye ay napakabait, noong nalilito ako sa mapa, may lumapit para tulungan akong magbigay ng direksyon. Noong nagkaproblema ako sa pag-order ng pagkain sa isang restaurant, tumulong ang customer sa kabilang mesa bilang interpreter. Paulit-ulit itong nangyari sa loob ng isang araw. Hindi, tourist area ito kaya ganito. Ang totoong Pilipinas ay kailangang hanapin sa labas, pilit kong sinasabi sa sarili ko. Ngunit ang aking kumpiyansa ay nagsimulang mayanig. Kinabukasan, habang papunta sa tagpuan namin ni Jihae, sinubukan kong mag-focus. Ngayon, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang tagpuan ay isang maliit na coffee shop sa isang lugar sa Quezon City. Pagpasok ko, kumaway si Jihae. Seo yon, ito si Paolo. Mas mukha pang ordinaryo si Paolo sa personal kaysa sa litrato. Ngunit ang tingin niya kay Jihae, paano ko ba sasabihin? Sobrang init. Hello po, Miss Seo yon. Marami pong naikwento si Jihae tungkol sa inyo. Matatas ang kanyang Korean accent. Ang kanyang kamay noong kinamayan niya ako ay mainit at malambot. Sabi po ni Jihae. Kayo ang pinakamahalaga niyang kaibigan. Tumingin ako kay Jihae, mukha siyang masayang-masaya. Noong isa pa siyang taga-usig sa Seoul, palagi siyang mukhang matalas at seryoso. Ngayon, mukha siyang ganap na relaxed. Paano po kayo nagkakilala? Last year po, noong nagpunta ako sa Seoul para sa trabaho, nagkita kami sa isang seminar. Si Jihae po ay isang volunteer interpreter noon. Volunteer? Tumingin ako kay Jihae. Isang taga-usig mula sa Supreme Prosecutor's Office ng Seoul naging volunteer interpreter. Medyo pagod na ako sa trabaho noon, kaya gusto kong gumawa ng kakaiba tuwing weekend, paliwanag ni Jihae. Tumingin si Paolo kay Jihae at nagsalita. Noong una, akala ko isa lang siyang dayuhan na magaling mag-Korean, pero noong nag-usap kami, naramdaman kong espesyal siya. Paano ko po ba sasabihin? Tinanggap niya ako, kung sino talaga ako. Anong ibig niyong sabihin? Sa Korea po, kailangang paghiwalayin ang tunay na nararamdaman sa pakikisama, di po ba? Ang pagtatago ng tunay na damdamin at pagpapanatili ng face ay isang birtud, pero iba si Jihae. Sinabi kong pagod ako at nag-alala talaga siya. Sinabi kong masaya ako at masaya rin siya para sa akin. Palihim akong natawa. Dahil lang doon, nagbago na ang buhay niya? Anong espesyal doon? Seo yon. May oras ka ba bukas? Gusto kitang dalhin sa lugar kung saan ako nakatira. Hindi bilang interview ha? Gusto kong makita mo ang totoong Pilipinas. Ang Pilipinas na hindi ipinapakita sa mga TV shows, dagdag ni Paolo. Sayang lang, at hindi ako makakasama bukas dahil may trabaho ako sa kumpanya. Pero si Jihae ay isang magaling na tour guide, sigurado po yan. Mukhang natural ang dalawa. Nag-aalala sila sa isa't isa. Ngunit nirerespeto rin ang schedule ng bawat isa. Humanga ako sa nakita ko. Paglabas namin ng coffee shop, sinabi ni Paolo, Miss Seo yon,
Napakabuti po ng kaibigan nyo. Naiintindihan ko po ang pag-aalala nyo. Noong una, tumutol din ang pamilya ko noong sinabi kong magpapakasal ako sa isang babaeng Koreano. Bakit po? Dahil mahal namin ang isa't isa. At kapag kasama ko si Ji-hye, gusto kong maging isang mas mabuting tao. Ito ay isang simpleng sagot, ngunit naramdaman ko ang katapatan. Habang pabalik sa hotel, magulo ang aking damdamin. Gusto kong makahanap ng kahina-hinalang bagay, ngunit masyadong natural at masaya ang dalawa. Hindi ako dapat malinlang sa panlabas na anyo. Bukas, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit hindi ko alam kung bakit, lalo pang nayanig ang aking kumpiyansa. Habang papunta sa tagpuan namin ni Ji-hye, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Ang hindi matitinag na katotohanan na hinahanap ko, totoo ba ito o isang ilusyon lamang na nilikha ng aking pagkiling? Kinabukasan, nagpunta ako sa condominium na tinitirhan ni Ji-hye sa isang eskinita sa Quezon City. Ito ay isang simpleng gusali, ngunit malinis. Hindi ka panipaniwala na si Ji-hye, na dati nakatira sa isang marangyang apartment sa Seoul, ay maninirahan sa ganitong lugar. Pasok ka, so yon. Ang itsura ni Ji-hye noong binuksan niya ang pinto ay nagpagulat sa akin. Hindi isang branded na suit, kundi isang komportableng t-shirt at maong. Walang makeup, ngunit kakaiba, mukha siyang mas bata kumpara noong nasa Seoul. Dito ka nakatira? Oo, kahit hindi malaki, noong una nagulat din ako. Pero habang tumatagal, naramdaman kong sapat na ito. Ang unit ay mga 70 metro kwadrado, ngunit sa bawat sulok, ramdam ang pag-aalaga ni Ji-hye. Mga paso ng halaman sa tabi ng bintana, mga litratong nakasabit sa dingding, mga libro tungkol sa batas sa isang maliit na mesa. Gusto mo ng kape? Bumili ako ng beans na paborito ni Paulo. Si Ji-hye mismo ang nagtimpla ng kape para sa akin. Ang taong iyon sa Seoul, na laging bumibili ng kape sa coffee shop. Ji-hye, okay ka lang ba talaga? Iniwan mo ang posisyon mo bilang taga-usig para manirahan sa isang maliit na bahay na ganito? Seo yon. Ang marangyang bahay at mataas na posisyon ba ay garantiya ng kaligayahan? Seryosong tanong ni Ji-hye. Sa Seoul, ako si Prosecutor Kim Ji-hye, isang propesyon na hinahangaan ng lahat, magandang bahay, matatag na kinabukasan, pero hindi ako masaya. Bakit tuwing gigising ako sa umaga, pakiramdam ko ay palagi akong nagsusuot ng maskara? Ang perpektong babaeng taga-usig, ang perpektong anak, ang perpektong babaeng Koreano. Ang tunay kong pagkatao ay walang lugar. Tumingin si Ji-hye sa labas ng bintana at nagpatuloy, pero dito iba. Pwede akong mabuhay bilang si Ji-hye lang, isang ordinaryong tao. Pwedeng magkamali, pwedeng hindi perpekto, okay lang. Dahil ba yan kay Paolo? Hindi lang dahil kay Paolo, dahil sa mga tao, sa kultura, sa kapaligiran dito. Lahat ay ganoon. Noon, tumunog ang telepono ni Ji-hye. Opo. Sige po, magkita na lang tayo mamayang gabi. I love you. Pagkatapos ibaba ang tawag, namula si Ji-hye at humarap sa akin. I love you? Nagbago ka na talaga. Sa Korea, hindi ko maisip na sasabihin mo ang salitang love sa isang tao nang madalas sa isang araw. Hindi ba nakaka-corny? Noong una, naiilang din ako. Pero ngayon, natural na. Dahil hindi na kailangang itago ang nararamdaman. Nagpunta kami sa palengke na madalas puntahan ni Ji-hye. Ang mga kapitbahay na nakasalubong namin ay magiliw na bumati kay Ji-hye. Ji-hye, mamamalengke ka ba ngayon? Nagpa-practice akong gumawa ng kimchi. Pag natapos, padadalhan kita. Talaga po, ang manugang niyo po ay Koreana rin. Masarap siyang gumawa ng kimchi. Magpapaturo po ako sa kanya. Natural ang daloy ng usapan. Sa Seoul, hindi ko maisip na makikipag-usap sa kapitbahay ng ganito. Pagdating sa palengke, mas kamangha-manghang tanawin ang sumalubong sa amin. Kilala ng mga tindera si Ji-hye at masayang bumabati. Oh, Ji-hye, andito ka na pala. Kasama mo kaibigan mo? Opo. Ito po ang best friend ko galing Korea. Wow, galing Korea. Sige, bigyan kita ng libreng ganito. Isang tindera ng prutas ang naglagay ng isang supot ng rambutan sa aming mga kamay. Naku, wag na po tita. Marami na po kaming binili. Ano ka ba? Bisita mo yan. Maliit na bagay. Sumunod ay isang tindahan ng ulam. Kumusta na si Paulo?
Okay naman po tita, may OT na naman po sa kumpanya ngayon. Kumusta na ang paghahanda sa kasal? Sa susunod na buwan na po, maliit na selebrasyon lang po. Mabuti yan. Imbitahan niyo kami ha? Buong palengke gustong pumunta. Ang paraan ng kanilang pag-uusap na parang pamilya ay labis na humanga sa akin. Pagdating sa bayaran, isa pang nakagugulat na bagay ang nangyari. Magkano po lahat? 400 pesos na lang. Bakit po ang mura? Ang dami po nating binili. Bisita mo kasi. Espesyal na diskwento. Halatang mas mataas dapat ang presyo, ngunit 400 pesos lang ang siningil ng tindera. Pag alis namin sa palengke, puno ang dalawa kong kamay ng mga pasalubong adobo, prutas at iba pang ulam. Lahat ay libre. Hindi ako makapaniwala. Noong una, nahihiya rin akong tumanggap. Pero kapag tumanggi ka, masasaktan sila. Alam mo ba kung bakit? Dahil tinatanggihan mo ang kanilang kabutihang loob. Ang pagtanggap ng kabutihang loob mula sa nagbibigay ay isang uri rin ng pagbibigay. Kabutihang loob. Ang salitang iyon na naman. Sa'yo yon. Doon. Itinuro ni Jihe ang isang maliit na palaruan. May mga batang nagtatakbuhan. Sa tabi nila ay mga batang ama na nag-aalaga sa kanilang mga anak. Isang tanawin na bihira sa Korea. Oo nga, tanghaling tapat, mga ama at anak nasa palaruan, bihira yan sa Korea. At si Paulo, magiging ganyan din ba siya kapag nagkaanak na kayo? Siyempre, magtutulungan kami. Dito, normal yan. Hindi lang responsibilidad ng nanay, kundi ng parehong magulang. Pagkatapos, pumasok kami sa isang coffee shop at nagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay noong kolehiyo tungkol sa aming mga buhay. Sa'yo yon, masaya ka ba? Ang hindi inaasahang tanong ni Jihe ay nagpagulo sa akin. Okay naman ang trabaho, malusog naman ako. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Tunay ka bang masaya? Hindi ako makasagot. Hindi ko matandaan kung kailan ako huling naging masaya. Ako, sobrang saya ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naging ako. Nagniningning ang mga mata ni Jihe. Mukha siyang masayang masaya. Tuwing umaga paggising ko, excited ako kung ano ang mga bagong matututunan ko, sino ang makikilala ko, at ano ang pag-uusapan namin ni Paulo. Paano ang career mo? Nag-aral kang mabuti para maging taga-usig. Dito sa Pilipinas, pwede pa rin akong magtrabaho. May isang law firm na kumontak sa akin dahil maraming trabahong may kinalaman sa mga kumpanyang Koreano. Ang experience ko ay naging advantage pa. Wala na akong masabi. Mukhang walang nawala kay Jihe. Sa halip, mas marami pa siyang natanggap. Habang pauwi, sinabi ni Jihe, "Sa'yo yon, bukas may family gathering sina Paulo. Sama ka." Sa tingin ko, maganda kung makikita mo ng direkta ang kultura ng pamilyang Pilipino. Family gathering? Pwede ba akong sumama? Oo naman. Nagbili ng nanay ni Paulo na kailangan kitang isama. Sabi niya, ang kaibigan ni Jihe ay parang pamilya na rin. Kabutihang loob na naman. Dahil lang may koneksyon, ituturing ka na nilang parang pamilya. Pagbalik sa hotel, nakahiga ako sa kama at gulong-gulo. Ang hindi matitinag na katotohanan na hinahanap ko ay tila wala. Sa halip, maraming hindi matitinag na tanong ang lumitaw. Bakit mukhang masaya si Jihe? Bakit napakainit ng mga tao dito? At bakit hindi ako masaya? Bukas, kailangan kong maging mas objective. Determinado ako, ngunit sa kaibuturan ng aking puso. Nagsisimula na akong magbago. Kinabukasan, sinadya kong lumabas mag-isa. Walang Jihe. Gusto kong i-record ang totoong Pilipinas kasama ang aking team. Nagpunta kami sa isang istasyon ng MRT sa rush hour. Direct Park. Magulo rin dito tulad sa Seoul. Sabi ni Kuya Tom habang tinitingnan ang dami ng tao sa entrance. Oo nga po, parang Myeongdong sa Seoul. Magulo rin. Bumaba kami sa platform at sumakay ng tren. Gaya ng inaasahan dahil rush hour, siksikan. Ngunit napansin ko ang isang kakaibang bagay. Kuya Tom, tingnan niyo po yun. Itinuro ko ang mga priority seat na lahat ay bakante. Kahit na siksikan ang mga tao, walang umuupo. Isang tanawin na hindi mo maiisip sa Korea, ipinaliwanag ng aming Pilipinong gabay. Dito po sa Pilipinas, kung ang isang kabataan ay uupo sa priority seat, itinuturing itong kawalan ng respeto. Kahit gaano kapagod, hindi sila uupo. Pero wala namang matanda.
Dahil po hindi natin alam kung saang istasyon may sasakay na senior citizen, isa pa, pwede ring umupo ang mga buntis o may kapansanan. At totoo nga, sa sumunod na istasyon, nang sumakay ang isang matandang babae, maraming lalaki na nakatayo malapit ang sabay-sabay na nag-alok ng upuan. Lola, dito na po kayo umupo. Nako, okay lang iho. Bababa na rin ako sa susunod na istasyon. Umupo na po kayo. Baka mapano po kayo. Sa huli, nagpasalamat ang matanda at umupo. Ang lalaking nagbigay ng upuan ay natural na lumipat sa ibang lugar para tumayo. Ang mas kamangha-mangha ay nangyari pagkatapos nang may sumakay na babaeng may suot na buntis pin. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga nakaupo sa regular na upuan ay tumayo. Dito na po kayo, ma'am. Salamat. Ang palitan ng bati ay natural, na tila nagmumula sa tunay na pag-aalala, hindi dahil sa obligasyon. Kuya Tom, huwag niyo munang kunan yan, bulong ko, sa cameraman. Bakit po? Hindi ba't problema ang hinahanap natin? Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, hindi ako komportable. O baka ito ay ang pakiramdam ng pagkakasala dahil iniiwasan ko ang katotohanan? Pagbaba ng tren at paglalakad sa kalye, isa pang eksena ang aming nakita. Habang naghihintay ng signal sa pedestrian lane, may isang babaeng nagtutulak ng stroller. Nang maging berde ang ilaw, dalawang lalaki sa tabi niya ang natural na tumulong na iangat ang stroller papunta sa sidewalk kahit hindi sila magkakilala. Sa Korea, karamihan ay nag-aalala na makaabala sa iba kaya hindi sila basta-basta lumalapit para tumulong, bulong ni Kuya Tom. Totoo po, sa Korea, takot tayong parehong makaabala at tumanggap ng tulong dahil pakiramdam natin ay pabigat. Ngunit dito, ang pagtulong ay napaka-natural. Sa tanghalian, nagpunta kami sa isang kainan na popular sa mga empleyado ng opisina. Dito, nakita namin ang isa pang pagkakaiba sa kultura. Pwede po makishare ng table? Isang empleyado ng opisina na hindi namin kilala ang nakiupo sa aming mesa. Isang bagay na hindi mangyayari sa Korea. Ipinaliwanag ng aming gabay. Sa Pilipinas po, tuwing tanghalian, normal lang po na may hindi kakilalang makikishare ng table. Hindi po ba awkward? Kabaligtaran po, masaya pa nga. Minsan, nakakakuha ka ng magandang impormasyon o nagkakaroon ng bagong kaibigan. At totoo nga, ang mga empleyado sa kabilang mesa, kahit ngayon lang nagkita, ay masayang nag-uusap. Pagkatapos kumain, habang papalabas, sinabi ng isang mukhang boss sa isang mukhang bagong empleyado, "Kim, umuwi ka ng maaga ngayon, ha? Nag-overtime ka na rin kahapon." "Okay lang po, sir. Hindi pa po tapos ang trabaho. Ang trabaho, pwede bukas. Mas importante ang kalusugan mo." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa Korea, alam na alam ko kung gaano kahirap umuwi ng mas maaga sa boss. Sa hapon, nagpunta kami sa tagpuan namin ni Jihae, isang restaurant kung saan nagtitipon ang pamilya ni Paolo. Pagdating namin, kumpleto na sila. "Hello Iha, ikaw ba ang kaibigan ni Jihae?" Magiliw na bati sa akin ng nanay ni Paolo. "Hello po, tita. Ako po si Park Seo-eun. Wow, ang ganda mo naman. May nobyo ka na ba?" Nahihiya ako sa biglaang tanong, ngunit lahat ay tumawa. "Ma, unang pagkikita pa lang, ganyan na ang tanong mo," saway ni Paolo. Ngunit hindi pinansin ng nanay niya. "Anong masama doon? Kung curious ka, magtanong ka. Ang mamuhay nang may tinatago, yan ang kakaiba." Ito pala ang sinasabi ni Jihae na walang pakikisama. Nang magsimula kaming kumain, mas kamanghamanghang tanawin ang sumalubong sa akin. Si Paolo at ang kanyang ama ay nakasuot ng apron at naghahain ng pagkain. "Nagpe-prepare din po ng pagkain ng tatay niyo?" "Siyempre. Mag-asawa kami, kaya dapat magtulungan sa gawaing bahay," natural na sabi ng ama. Ipinagmamalaki ng ina niya. Ang mga lalaki sa bahay na ito, tinuruan ng ganyan mula pagkabata. Dapat marunong ding magluto at maglinis ang mga lalaki. Sa kalagitnaan ng pagkain, sinabi ng kapatid na babae ni Paolo, "Kuya Paolo, napakabuting tao talaga ni Ate Jihae. Bagay na bagay siya sa pamilya natin. Noong nalaman kong Koreana siya, medyo nag-alala ako, pero nag-alala lang pala ako sa wala." Sumingit ang ama, si Jihae ang nagpapasaya kay Paolo. "Kaya masaya na rin ako." Mga simpleng salita, ngunit puno ng katapatan.
Pagkatapos kumain at pauwi na, nagbalot ng pagkain para sa akin ang nanay ni Paulo. Ito, dalhin mo sa hotel. Nasa Pilipinas ka, kailangan mong matikman ang adobo namin. Salamat po tita, pero sobra-sobra na po. Anong sobra-sobra? Ang kaibigan ni Jihe ay parang pamilya na rin. Itinuring nila ako, na ngayon lang nila nakilala, na parang pamilya. Ito pala, ang kabutihang loob ng mga Pilipino. Habang pauwi, tinanong ako ni Jihe, kumusta? Ang family gathering sa Pilipinas. Sa totoo lang, nakagugulat. Ang mga lalaki, natural na gumagawa ng gawaing bahay, itinuturing ang manugang na parang tunay na anak. Noong una, hindi rin ako sanay. Masyadong komportable ang pakikitungo nila, minsan nakakailang. Pero ngayon, pakiramdam ko, pamilya ko na talaga sila. Hindi ka ba nabibigatan? Kabaligtaran. Sobrang gaan sa pakiramdam. Hindi ko kailangang maging perpektong manugang. Pwedeng magkamali, pwedeng hindi magaling, okay lang. Bilang si Jihe, tanggap na nila ako. Natahimik ako at nakinig. Sa Korea, kapag nag-asawa ka, alam na alam ko kung gaano karaming patakaran at tradisyon ang kailangang sundin. Pagbalik sa hotel, binuo ko ang aking mga iniisip sa buong araw. Kailangan kong aminin, ang mga nakita ko ngayon ay hindi pakitang tao. Ang mga bakanteng priority seat sa MRT, ang natural na kabutihang loob, ang pantay na relasyon sa pamilya. Kung ito ang pang-araw-araw na buhay, bahagya kong naisip ang manirahan sa Pilipinas, ngunit mabilis akong umiling. Hindi, tiyak na may madilim na panig din, walang perpektong lipunan. Ngunit ang mga nakita ko ngayon ay sapat na para yanigin ang aking pagkiling. Isang bansa kung saan normal na iwanang bakante ang priority seat, isang bansa kung saan natural na tumulong sa hindi kakilala. Baka nagsisimula ako ng maintindihan ang dahilan ng pagpili ni Jihe. Kinabukasan, nagpasya akong formal na interviewin ang mga mag-asawang Koreano-Pilipino. Inirekomenda sa akin ni Jihe ang 5 mag-asawa, lahat ay babaeng Koreana at lalaking Pilipino. Ang unang mag-asawa na nakilala namin sa isang coffee shop sa Maynila ay si Miss Yuri, 30, mula sa Busan, at ang kanyang asawang si Jose, 36. Paano po kayo nagkakilala? Nagkakilala kami sa isang online language exchange application. Pagkatapos magturuan ng wika, naging malapit kami. Ngumiti si Yuri sa kanyang asawa. Ano po ang unang impression niyo sa kanya? Napakasinsero po niya. Hindi tulad ng mga lalaking Koreano, direkta niyang ipinapakita ang kanyang nararamdaman. Tumawa si Jose. Sinabi ko agad na maganda si Miss Yuri. Love at first sight, diretsahan kong sinabi. Sa Korea, ang ganyang direktang pagpapahayag ay maaaring magdulot ng pressure. Noong una, nalito ako. Pero kakaiba. Pakiramdam ko, walang pagkukunwari. Itinanong ko ang pangalawang mahalagang tanong. Pagkatapos magpakasal, mayroon po bang pagkakaiba kumpara sa Korea? Naging seryoso ang mukha ni Yuri. Ang pinakamahalaga, hindi ko na kailangang makonsensya dahil babae ako. Anong ibig niyong sabihin? Sa Korea, palagi akong nabubuhay na may pakiramdam na humihingi ng paumanhin dahil babae ako. Sa kumpanya, sa bahay. Pero dito, iba. Nagpaliwanag si Jose. Pareho kaming nagtatrabaho, kaya dapat hati kami sa gawaing bahay. Normal lang yan. Ako ang nagluluto, si Yuri ang naghuhugas ng plato o nagsasalitan kami. Sa Korea, sinasabi nilang tinutulungan ng asawang lalaki ang asawang babae sa gawaing bahay. Pero dito, ginagawa naming magkasama. Napakalaki ng pagkakaibang iyon. Ang pangalawang mag-asawa ay nagkwento ng mas nakagugulat na bagay. Si Miss Sairi, 35, isang abogada mula sa Seoul, at si Carlos, 35, may-ari ng isang startup company. Dati akong nagtatrabaho sa isang law firm sa Korea. Pero bilang isang babaeng abogado, mayroong hindi nakikitang glass ceiling. Anong glass ceiling po? Limitado ang oportunidad para ma-promote, may pressure na mag-resign kapag nag-asawa, at higit sa lahat, ang kapaligiran na bawal maging masyadong magaling ang babae. Hinawakan ni Carlos ang kamay ng kanyang asawa. Noong una kong makilala si Sairi, naisip ko, ang astig ng isang magaling na babaeng abogado. Hindi ko maintindihan kung bakit sa Korea nagiging problema ito. At sa Pilipinas po,
Kumusta? Nagtatrabaho pa rin ako sa isang law firm dito. Siyempre, hindi perpekto ang Pilipinas. Pero dito, at least, walang ganoong kapaligiran na masama kung magaling magtrabaho ang babae. Ang kwento ng pangatlong mag-asawa ay mas nakakaantig. Si Miss Mina, 15, isang may bahay mula sa Incheon, at si Mateo, 22, isang empleyado ng opisina. Dati, akala ko, pagkatapos mag-asawa, kailangan ng huminto sa trabaho. Normal lang yan. Ganoon ang nanay ko, ganoon din ang lola ko. At sa Pilipinas po, iba? Sumagot si Mateo. Sinabi ni Mina na gusto niyang magtrabaho kaya nagtulungan kaming humanap ng paraan. Ngayon, nagtuturo siya ng Korean online. Ano po ang reaksyon ng pamilya niyo? Sinusuportahan pa nga ako ng nanay ko. Sabi niya, sa panahon ngayon, hindi na pwedeng nasa bahay lang. Naluha si Mina. Ang nanay ko sa Korea, sinabi niya, hindi ka ba nakokonsensya sa asawa mo? Pero, ang biyenan ko dito, sinabi niya, kailangan mong mabuhay para sa sarili mo. Ang pang-apat na mag-asawa ay may agwat sa edad. Si Miss Misok, 38, isang propesora sa universidad mula sa Daegu, at si Luis, 33, isang graphic designer. Hindi po ba kayo nag-alala sa agwat ng inyong edad? Tumawa si Misok. Sa Korea, imposible yan. Ang babaeng mas matanda ay tinatawag na Christmas cake. Paglampas ng December 25, wala nang halaga. At sa Pilipinas po, iba? Si Luis, hindi niya pinansin ang edad ko. Sabi pa niya, maganda raw na mas marami akong karanasan sa buhay. Seryosong nagsalita si Luis. Anong importansya ng edad? Mas matalino sa akin si Misok at isa siyang kahanga-hangang tao. Sapat na yan. Sa huli, ang ikalimang mag-asawa ay bagong kasal. Si Miss Hana, 31, isang nurse mula sa Gwangju, at si Dr. Reyes, 34, isang doktor. Nagkakilala kami sa ospital. Pumunta ako dito para sa isang exchange program at si Dr. Reyes ay isang resident doctor. Magkaiba po ba ang kultura sa ospital sa Korea at sa Pilipinas? Sa Korea, halos kailangang sundin ng mga nurse ang mga doktor nang walang kondisyon at hindi pwedeng magbigay ng opinyon. Pero dito, iba. Tumango si Dr. Reyes. Sa Pilipinas, mayroon ding hierarchy. Pero at least, para sa pasyente, lahat ay pwedeng magbigay ng opinyon. Maraming magagandang ideya ang naibigay ni Hana, malaking tulong. At ang buhay may asawa po. Mas masipag pa sa akin si Dr. Reyes sa gawaing bahay. Kung kailangan kong mag-duty ng gabi, magluluto siya, maglalaba at ihahanda ang lahat. Normal lang yan? Hindi ba? Mas mabigat ang trabaho ni Hana kaysa sa akin. Mga usapang hindi ko kailanman narinig sa aking bansa. Pagkatapos ng interview sa 5 mag-asawa, nakita ko ang isang karaniwang punto. Lahat ng babae ay nagsabi ng pareho. Hindi na kailangang makonsensya dahil babae ako. Sinusuportahan ng mga asawa ang career ng kanilang mga misis. Ang gawaing bahay at pag-aalaga ng anak ay pinaghahatian ng natural. Ang pamilya ng asawa ay itinuturing ang manugang na parang tunay na anak. Ngunit ang pinakahumanga sa akin ay ang kanilang mga ekspresyon. Hindi ang maingat at seryosong ekspresyon na madalas kong nakikita sa Korea, kundi isang relaxed at tiwalang ekspresyon. Nang gabi, nakipagkita ako kay Jihye at ikinuwento ang mga interview. Lahat sila mukhang masaya. Oo, di ba? Noong una, hindi rin ako makapaniwala. Pero Jihye, hindi naman siguro ito ang buong kwento, di ba? Tiyak na may mga paghihirap din. Siyempre, may mga problema sa wika, pagkakaiba sa kultura, at ang pagiging malayo sa pamilya. Pero kahit na, mas maganda pa rin dito. Bakit? Dahil nagiging ako. Nirerespeto bilang isang tao, hindi lang bilang isang babae. Ang mga salita ni Jihye ay tumama sa aking puso. Sa Korea, kailangan kong gampanan ang iba't ibang papel, ang perpektong babaeng taga-usig, ang masunuring anak, ang tipikal na babae. Pero dito, sapat na ang maging si Jihye. Naalala ko ang mga mukha ng mga babaeng nakilala ko ngayon, ang kanilang magkakatulad na sinabi, isang bansa kung saan hindi kailangang humingi ng paumanhin dahil babae ka. Bigla, naisip ko ang sarili kong buhay. Sa kumpanya, kailangang ngumiti at magtimpla ng kape. Kung uuwi ng mas maaga, kailangang tingnan ang mukha ng boss. Kung magbibigay ng opinion,
Sasabihing masyadong strong na babae. Sa'yo yon, masaya ka ba? Muling tanong ni Jihe, tulad noong nakaraang araw. Sa pagkakataong ito, tila kaya ko nang sumagot. Hindi ko alam, pero mukhang hindi. Nang gabing iyon sa hotel, matagal akong nag-isip. Baka nabubuhay ako sa isang kulungan na ako mismo ang gumawa. Sa mga tanikala na ako mismo ang nagtakda na ang mga babae ay dapat ganito, dapat ganyan. Hindi ko alam na kinabukasan may mas nakagugulat na pangyayari na magaganap. Ang huling araw ng aming paglalakbay. Sa hapon, dumilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming payong at ang aming crew na may dalang mabibigat na kagamitan ay nataranta. Direct park kung mababasa ang gamit, mahirap na. Mabilis na itinago ni Kuya Tom ang camera. Mabilis ko ring pinrotektahan ang iba pang gamit, ngunit masyadong malakas ang ulan. Dahil sa madulas na kalsada mula sa tubig na umaagos mula sa mga bubong ng kalapit na gusali at sa bigat ng aming gamit, nawalan ako ng balanse at natumba. Aray! Ang aking tuhod at palad ay tumama sa sementadong sahig. Sa isang iglap, nanlabo ang aking paningin. Okay ka lang po ba? Bigla, may isang payong na sumilong sa aking ulo. Sa aking malabong paningin dahil sa ulan, may isang kamay na inilahad sa akin. Kaya niyo po bang tumayo? May sugat po kayo. Ito ay sa Korean, isang lalaking Pilipino, mga 30 anyos. Basang-basa ang kanyang suit, ngunit ako lang ang kanyang pinayungan. Ang gamit ko sa sound ay nanginginig. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Sandali lang po. Hinubad niya ang kanyang suit jacket at itinabon sa aking gamit. Pagkatapos, inalalayan niya akong tumayo. Mukhang kailangan po nating pumunta sa ospital. Medyo malaki po ang sugat niyo. May dugo ang aking tuhod at ang aking palad ay may gasgas at mahapdi. Dadalhin ko na po muna ang gamit sa ospital. Dahan-dahan niyang binuhat ang higit sa 80 kilong gamit at pinayungan ako habang naglalakad habang siya mismo ay basang-basa. Bakit po? Bakit niyo po ginagawa ito? Paano po ako mananahimik kung may nakikita akong nangangailangan ng tulong? Natural niyang sabi. Nang makarating kami sa isang kalapit na klinika, ang kanyang damit ay basang-basa na parang galing sa baha. Ngunit nag-aalala pa rin siya sa aking kalagayan. May pasyente po kaming dayuhan. Pakiasikaso po agad. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa mga staff at tinulungan pa akong magrehistro. Habang ginagamot ako, naghintay siya sa labas at nakipag-ugnayan pa kay Kuya Tom para kumpirmahin ang kalagayan ng gamit. Maraming salamat po talaga. Ako po si Angelo. Okay na po ba kayo? Opo, salamat po sa inyo. Pero basang-basa na po ang damit nyo. Okay lang po ba kayo? Okay lang po. Pwede namang umuwi para magpalit. Nang babayaran ko na ang bill, binayaran na pala niya lahat. Hindi po pwede. Hayaan niyo na po akong magbayad. Sa susunod na lang po na bumalik kayo sa Pilipinas, ilibre niyo na lang ako ng pagkain. Inabot niya sa akin ang kanyang business card at paalis na sana. Nakasulat doon, software developer, isang IT startup company. Maraming salamat po talaga. Walang anuman po. Magpagaling po kayo. Sana maging magandang alaala ang inyong paglalakbay sa Pilipinas. Pagkaalis niya, tulala akong nakatayo. Lumapit si Kuya Tom at nagtanong, Direct Park, okay lang po ba kayo? Sino po yon? Hindi ko rin po alam. Isang estranghero lang na tumulong. Wala man lang kapalit. Pagbalik sa hotel, paulit-ulit kong iniisip ang nangyari. Ang imahe niya na basang-basa, para lang payungan ako. Ang imahe niya na buhat-buhat ang mabibigat na gamit papuntang ospital at binayaran pa ang aking bill. Tinawagan ko si Jihe. Kakaiba ang nangyari sa akin. Pagkatapos kong ikwento ang lahat, sinabi ni Jihe, ganyan ang Pilipinas. Hindi nila kayang manahimik kapag may nakikitang nahihirapan. Pero upol niya estranghero, tutulong pa rin sila, lalo na kapag may nakikitang nasugatan o nahihirapan. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking journal. Ngayon, nabasa ako ng ulan, ngunit naging napakainit ng aking puso. Naranasan ko mismo kung ano ang kabutihang loob ng mga Pilipino. Hindi ito pakitang tao, kundi isang tunay na katapatan na walang hinihintay na kapalit. Kinabukasan, habang nag-check out, sinabi ng receptionist, Miss Park, may nag-iwan po ng isang bagay para sa inyo. Isang maliit na kahon na may nakadikit na note, sana gumaling na po ang sugat nyo.
Naway magkaroon kayo ng magagandang alaala sa Pilipinas. Ang lalaki sa ulan. Sa loob ng kahon ay may gamot para sa sugat, plaster, at isang maliit na inukit na kalabaw na gawa sa kahoy. Sa sandaling iyon, tumulo ang aking mga luha. Ang taong hindi ko pa gaanong kilala ay nag-alala sa akin ng ganito. Habang papunta sa airport, sinabi ni Jihe, "Ngayon, siguro mas marami ka nang naiintindihan." "Oo, parang naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na kung bakit ka narito, kung bakit maganda dito." Hinawakan ni Jihe ang aking kamay. "Seo yun, ikaw ang best friend ko. Anuman ang piliin mong landas, susuportahan kita." "Salamat. Kapag nagbago ang isip ko, pupuntahan kita. Palaging bukas ang pinto dito para sa lahat." Sa eroplano, pinag-isipan kong muli ang lahat ng nakita at naramdaman ko sa loob ng isang linggo. Alam kong kailangang magbago ng tuluyan ang direksyon ng dokumentaryong gagawin ko. Hindi isang babala sa mga babaeng Koreano, kundi isang pagpapakita ng kanilang mga natuklasan. Ngunit ang mas malaking pagbabago ay nangyari sa aking puso. Gusto ko ring mamuhay ng ganito. Sa unang pagkakataon, naisip ko ito. Pagbalik sa Seoul, kinabukasan, nakaupo ako sa editing room. Pinanood ko ang mga footage na kinunan namin sa loob ng isang linggo. Habang malalim na nag-iisip, "Seo yon, naging maayos ba ang biyahe?" Pumasok si producer Kim. "Opo, marami po kaming nakuha na footage." "Magaling. Kung gayon, sundin natin ang ating plano. Isang babala para sa mga babaeng Koreano." "Direktor," pinutol ko siya. "Paumanhin po. Pero baka kailangan nating baguhin ang plano." "Anong ibig mong sabihin?" Iniharap ko sa kanya ang aking laptop at ipinakita ang video. Ang mga bakanteng priority seat sa MRT, ang mainit na kabutihang loob ng mga tita sa palengke, ang lalaking nagpayong sa akin sa gitna ng ulan. "Ano to? Ito po ang totoong Pilipinas na nakita ko." Namula ang mukha ni Mr. Kim. "Hindi natin kailangan ng ganito. Pinapunta kita doon para humanap ng problema, hindi ba?" Sinubukan ko pong humanap ng problema. Pero ang natagpuan ko ay ang mga bagay na nawala na sa atin. Natahimik ang lahat. "Seo yon, alam mo ba ang sinasabi mo?" "Opo. Pero hindi ko kayang magpalabas ng kasinungalingan." "Kasinungalingan? Tiyak na may problema. I-edit mo ulit. At kung hindi po, kakanselahin ang proyektong ito. Alam mo yan." Huminga ako ng malalim at nagpasya. "Kung gayon, i-edit ko po ulit. Pero sa aking paraan." Sa loob ng isang linggo, kumain at natulog ako sa editing room. Inedit ang mga video, inayos ang mga panayam, isinulat ang script. Ang pamagat ay binago mula sa isang babala sa tunay na pagkatao ng mga lalaking Pilipino at naging ang dahilan kung bakit nila pinili ang bagong buhay na natagpuan sa Pilipinas. Ang screening ay ginanap sa gitna ng katahimikan. Sa screen, ipinakita ang panayam kay Jihe. Sa Korea, palagi akong nabubuhay na may pakiramdam na humihingi ng paumanhin dahil babae ako. Pero dito, pwede akong maging ako. Sumunod ang boses ni Yuri. Ang paggawa ng gawaing bahay ng asawa ko ay hindi pagtulong, kundi paggawa ng magkasama. Napakalaki ng pagkakaibang iyon. At pagkatapos, ang aking narration, pumunta ako dito para bigyan ng babala ang mga babaeng Koreano. Ngunit ang natagpuan ko ay hindi isang babala, kundi isang posibilidad. Ang posibilidad na mamuhay sa ibang paraan. Nang matapos ang 50 minutong dokumentaryo, nanatiling tahimik ang conference room. "Ano to?" Unang nagsalita ang department head. "Gumawa ka ba ng promotional film para sa Pilipinas?" "Hindi po. Inirecord ko lang ang katotohanang nakita ko." "Katotohanan?" "Tiyak na may negatibong panig." "Siyempre po, mayroon. Ang hadlang sa wika, pagkakaiba sa kultura, ang pagiging malayo sa pamilya, lahat ay nabanggit. Ngunit gusto kong ipakita kung bakit, sa kabila ng lahat ng iyon, masaya pa rin sila." Isang executive ang nagsalita. "Kung ipapalabas natin to, mas maraming babaeng Koreano ang pupunta sa Pilipinas. At ano pong masama doon?" Ang tanong ko ay nagpagulat sa lahat. Direct Park. Ngayon gusto kong itanong, bakit natin kailangang hadlangan ang kanilang mga pagpili? Bakit kailangang itago ang katotohanan? Dahil ba takot tayo na ang mga babaeng Koreano ay maghahanap ng mas magandang buhay at iiwan tayo? Ito ay matapang na salita.
Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hanggang noong isang linggo, mayroon din akong pagkiling na mas mababa ang Pilipinas sa Korea. Ngunit ang nakita ko, at least doon, mas malayang nakakapamuhay ang mga babae. Tigil na, sigaw ng department head. Hindi pwedeng ipalabas ang programang ito. I-edit mo ulit. O kung hindi, tanggalin niyo ako. Sa iyo yon. Pinigilan ako ni Mr. Kim, ngunit nagpatuloy ako. Okay lang po, pero ang dokumentaryong ito, hindi ko babaguhin. Paglabas ng conference room, alam kong ito na ang huli kong obra. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Kinabukasan, sunod-sunod na lumapit sa akin ang mga nakababatang babaeng staff. Ate Seo yon, ang galing po ng video kahapon. Opo, gusto ko ring malaman ang tungkol sa buhay sa Pilipinas. Ang kaibigan ko po ay may boyfriend na Pilipino. Sabi niya, ibang-iba raw po talaga. Kumalat ang balita. Sa tanghalian, mas maraming tao ang nagtipon. Ate Seo yon, kailangan pong maipalabas ang dokumentaryong yan. May karapatan din kaming malaman. Bakit kailangang itago ng kumpanya ang katotohanan? Dahil sa hindi inaasahang suporta, isang mas kamanghamanghang bagay ang nangyari. May nag-leak ng clip ng aking dokumentaryo. Naging viral ito online. Ang tunay na dahilan kung bakit pinipili ng mga babaeng Koreano ang Pilipinas, ang dokumentaryong gustong itago ng KBS, ang matapang na kumpisal ng isang babaeng direktor. Sa loob ng isang araw, umabot sa 1 milyong views. Libu-libong komento ang bumuhos. Sa wakas, may nagsalita na ng totoo. Nagbabalak din akong mag-aral sa Pilipinas. Mas lumakas ang loob ko. Kailangan ding magbago ng Korea. Siyempre, mayroon ding mga negatibong komento, mga traidor, mga babaeng na brainwash ng mga Pilipino, kahihiyan ng Korea. Ngunit hindi ako natakot. Sa halip, naramdaman ko ang kalayaan. Sa huli, kinailangan ng KBS na maglabas ng opisyal na pahayag. Ang nasabing dokumentaryo ay personal na opinyon lamang ng direktor. At gaya ng inaasahan, sinuspinde ako sa trabaho. Ngunit hindi ako nagsisi. Noon, tumunog ang telepono. Si Miss Park Seo-yeon po ba ito? Ako po ay isang producer mula sa ABS-CBN sa Pilipinas. Napanood ko po ang inyong dokumentaryo. Interesado po ba kayong magtrabaho sa Pilipinas? Isang tawag ng tadhana. Matapos masuspinde, nanatili ako sa bahay. Ngunit patuloy pa rin ang mga hindi inaasahang pangyayari. Una, halos sumabog ang aking mailbox. Araw-araw, daan-daang sulat ang natatanggap ko. Dear Seo-yeon, salamat sa iyong matapang na programa. May boyfriend akong Pilipino pero itinatago ko sa pamilya ko. Pagkatapos mapanood ang iyong gawa, lumakas ang loob ko. Isang 32 taong gulang na single na babae sa Korea. Araw-araw, pinipilit akong mag-asawa. Totoo bang may ibang buhay sa Pilipinas? Isang 28 taong gulang na babae na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Araw-araw, kailangang magtimpla ng kape at utusan ng boss. Totoo bang iba sa Pilipinas? Sa lahat ng sulat, ang pinakanakaantig ay, Miss Seo-yeon, isa akong 50 taong gulang na may bahay. Buong buhay ko, nabuhay ako para sa asawa at mga anak ko. Pagkatapos mapanood ang iyong gawa, sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko kung anong buhay ang gusto ko. Huli na ba? Naluha ako. Ang aking dokumentaryo ay nagbigay daan sa isang tao na magtanong ng ganoon. Ilang araw makalipas, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang mga nakatatandang babaeng direktor sa KBS. Seo-yeon, gusto naming malaman mo na sinusuportahan ka namin, sabi ng isang 40 taong gulang na senior. Sa totoo lang, alam naming hindi makatarungan ang lipunang Koreano sa mga babae. Wala lang kaming lakas ng loob na sabihin ito. Dagdag pa ng isa. Dahil sa iyo, nagkakagulo ngayon sa kumpanya, lalo na sa mga nakababatang babaeng empleyado. Anong nangyayari po? Lahat ay nagsisimulang magsalita tulad mo. Bakit mga babae lang ang nagtitimpla ng kape? Bakit pareho ang trabaho pero magkaiba ang oportunidad para ma-promote? Isang maliit na revolusyon ang nangyayari. Noon, tumunog na naman ang telepono. Sino naman kaya ito? Jihei, Seo-yeon, napanood ko na ang gawa mo. Kumusta? Naging issue rin ba diyan? Oo, naging hot topic din. Ang katotohanan,
Tungkol sa Pilipinas sa mata ng isang Koreanong direktor. Talaga? Oo, sabi ni Paulo. Ang galing mo raw. Lalo na yung eksena sa ulan. Sobrang nakakaantig. Tama. Isinama ko sa aking dokumentaryo ang kwento noong araw na iyon. Ang init na naramdaman sa ilalim ng payong ng isang estranghero. Sa'yo yon, may good news pa ako. Yung lalaking nagpayong sa'yo noon si Angelo, hinahanap ka niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit daw? Napanood niya ang pelikula at nagulat siya. Hindi niya akalain na ang tinulungan niya ay isang Koreanong journalist. Pinapasabi niya, kung kailangan mo pa raw ng tulong, kontakin mo lang siya. Isang kakaibang init ang naramdaman ko sa aking dibdib. Isang linggo makalipas, ang sitwasyon sa paligid ko ay nagbago ng husto. Una, ipinatawag ako ng aking lolo. Siya ay isang taong nabubuhay nang may pagmamalaki bilang tagapagmana ng pamilya ng mga scholar na park. Tiyak na galit siya, inihanda ko ang aking sarili. Lolo, paumanhin po sa pagdudulot ng kahihiyan sa ating pamilya. Hindi ganoon. Isang hindi inaasahang reaksyon. Napanood ko ang gawa mo, apo. Matagal kong pinag-isipan kung tama ba talaga ang mga tradisyon na ating pinanghahawakan. Namasa ang mga mata ng aking lolo. Ang lola mo, baka gusto rin niyang mamuhay ng malaya. Ngayon ko lang narinig ang mga salitang ito. Ang lola mo ay isang matalinong babae, ngunit noong panahong iyon, walang boses ang mga babae, napakatapang ng ginawa mo. Ipinagmamalaki kita, apo, tumulo ang aking mga luha. Ang mas kamangha-manghang bagay ay nangyari. Maraming mga istasyon ng telebisyon at production companies ang nag-alok sa akin. Miss Park Se-yeon, magtrabaho ka sa amin. Kailangan namin ng mga programa na may pananaw ng babae. Ngunit sa aking puso, mayroon na akong sagot. Ang araw na nakipagkita ako sa producer mula sa ABS-CBN, si Miss Kim Han, na naglakbay mula Maynila. Isang babaeng nasa 40s, Miss Se-yeon, nakakabilib po talaga ang inyong dokumentaryo. Salamat po. Hindi rin po perpekto ang Pilipinas. Marami pa ring problema. Ngunit nagbabago ito. Kailangan namin ng isang tulad nyo. Tulad ko po, isang taong may ibang pananaw. Isang taong nakakaintindi sa Pilipinas at Korea. Nag-alok si Miss Kim Han ng isang konkretong proyekto. Naghahanda po kami ng isang joint venture project ng Pilipinas at Korea. Ang tema ay Babaeng Tumawid ng Hangganan. Gusto ko pong kayo ang maging pangunahing direktor. Babaeng Tumawid ng Hangganan. Isang bagong temang tumama sa aking puso. Bigyan niyo po ako ng panahon para mag-isip. Pag-uwi sa bahay, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip ang mga ilaw ng gabi sa Seoul. Kaya ko bang iwanan ang lugar na ito? Noon, may isa pang text na dumating mula sa isang hindi inaasahang tao. Hello po, Miss Se-yeon. Ako po si Angelo, yung nakilala niyo sa ulan. Napanood ko na po ang gawa niyo. Ang galing po. Masaya po akong nakatulong ako kahit kaunti. Kung babalik po kayo sa Pilipinas, gusto ko po kayong ilibot sa Maynila. Sana po sa pagkakataong iyon, maglalakad na tayo ng walang payong. Nang mabasa ko ang huling pangungusap, uminit ang aking mukha. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Tatanggapin ko ang bagong hamon. Tatawid ako ng hangganan. 6 na buwan makalipas, muli akong nakatayo sa Ninoy Aquino International Airport. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Hindi isang turista, kundi isang taong magsisimula ng bagong buhay. Se-yeon. Sumalubong sa akin si Jihe at Paulo. Sa wakas, dumating ka na. Oo, andito na ako. Nagyakapan kami. Sa sasakyan papuntang Maynila, tinanong ni Jihe, hindi ka nagsisisi? Hindi. Sa halip, iniisip ko, bakit hindi ako nagpasya ng mas maaga? Nagsimula na ang buhay ko sa Maynila. Umupa ako ng isang maliit na apartment at pumirma ng kontrata sa ABS-CBN. Sa unang araw ko sa trabaho, mainit akong tinanggap ni Miss Kim Han. Welcome, Miss. Se-yeon. Ay, hindi. Ngayon ay Direk Se-yeon na pala. Lahat ng aking mga kasamahang Pilipino ay mababait. Hindi nila ako itinuring na espesyal dahil dayuhan ako at hindi rin ako inihiwalay. Tinanggap nila ako bilang isang kasamahan. Ang proyektong Babaeng Tumawid ng Hangganan ay naging matagumpay. Inirecord namin ang mga kwento ng mga babaeng Koreano
na nakahanap ng bagong buhay sa Pilipinas at mga babaeng Pilipina na hinahamon ang kanilang sarili sa Korea. At gaya ng ipinangako, inilibot ako ni Angelo sa Maynila. Buti na lang at hindi umuulan ngayon, ngiti niya. Salamat po talaga noon. Ako rin po ang dapat magpasalamat sa gawa niyo. Marami po akong natutunan. Ang mga bagay na itinuturing nating normal, para sa iba, maaaring espesyal. Naging magkaibigan kami at dahan-dahang nagkakilala. Ngayon, tumutulong ako sa paghahanda ng kasal ni Jihe. 2 buwan na lang, ikakasal na siya kay Paolo. Si Yoyon, handa na ba ang speech mo? Siyempre, huwag kang mag-alala, handa na. Sasabihin ko na si Jihe ay gumawa ng isang matapang na pagpili at natutunan ko ang katapangang iyon mula sa kanya. Ang buhay sa Pilipinas ay hindi palaging madali. Ang wika ay hadlang pa rin. Mayroon pa ring mga pagkakaiba sa kultura. Ngunit bawat araw ay bago at makabuluhan. Ang pinakamahalaga, ngayon, hindi ko na kailangang humingi ng paumanhin dahil babae ako. Ipinapahayag ko ang aking mga opinyon, ginagawa ang trabahong gusto ko, at kasama ang mga taong mahal ko. Paminsan-minsan, tumatawag ako sa aking mga magulang sa Seoul. Noong una, tumutol sila. Ngunit ngayon, nang makita nilang masaya ako, panatag na sila. So yun, anong ginawa mo ngayon? Naririnig ko ang boses ng aking ina. Ngayon po, in-interview ko ang isang bagong karakter. Nakakaantig po ang kwento niya. Okay ka lang ba diyan, anak? Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Mababait po ang mga tao dito sa akin. Ang relasyon namin ni Angelo ay unti-unti ring umuunlad. Magkaibigan pa rin, ngunit naging espesyal na sa isa't isa. Miss Seo yon, may oras po ba kayo ngayong weekend? Opo, mayroon. Bakit po? Nakapunta na po ba kayo sa Jeju Island? Jeju? Ay hindi po, ang ibig kong sabihin, Palawan, ang magandang isla ng Pilipinas. Hindi pa po. Kung gayon, magpunta po tayo. Napakaganda po ng Palawan sa panahon na ito. Ngumiti ako at sumagot. Sige po. Ninoy Aquino International Airport. Ngayon, para sa akin, ito ay isang espesyal na lugar. Isang lugar kung saan dumating ako na puno ng pagkiling, ngunit umalis na may bukas na puso, at isang lugar kung saan ako bumalik para magsimula ng bagong buhay. Nasaan ang iyong Ninoy Aquino International Airport? Iyan ang huling tanong sa aking dokumentaryo. Mayroon ka bang sapat na lakas ng loob na tumawid ng hangganan? Handa ka na bang pumili ng bagong buhay? Natagpuan ko na ang aking sagot dito. Pag-ibig, respeto, at ang kalayaan na maging ako. Iyan ang natuklasan ko sa Pilipinas. Hanggang dito, narinig ninyo ang pambihirang paglalakbay ni Director Park Seo-yeon. Ito ay isang matapang na kwento ng isang babae na sinira ang mga pagkiling at natagpuan ang kanyang sariling buhay. Nangangarap ka rin ba ng isang hamon tulad ni Director Seo-yeon? O mayroon bang isang tulad niya sa iyong paligid? Nawai maging inspirasyon at pag-asa ang kwentong ito para sa isang tao. At nawai maging isang lugar ang ating lipunan kung saan mas maraming tao ang maaaring mamuhay bilang kanilang sarili. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayon, mangyaring i-like at i-follow at higit sa lahat, paki-share para maging isang maliit na apoy ang kwentong ito para sa isang taong nag-iisip tungkol sa kanilang buhay. Sa susunod, magbabalik kami na may iba pang nakakaantig na kwento. Ito ang channel na Liwanag sa Puso. Salamat po.